Gandang tanghali po sa inyo lahat, mga kaibigan. Good afternoon to everyone. Naimbag amalum kada kayo amin. Mayak tanapon po kay kayo. Kumusta po mga kaibigan? So, anong atin sa ngayon? Paksa po natin, patuloy po tayo mga bagay na ating dapat matutuhan, may kaugnayan po sa ating health. Kaya sa English ito ay may paksa o topic na health empowerment. Sa Tagalog po ay manasusi sa kalusugan, o sa Cebuano manayawi sa maayong panglawas. Giganahan ba mo ining akong topic man na higala? Giganahan mo o wa mo ganahe? Bitaw, importante mahibalo ta ini, no? Inoon daghan ninyo nahibalo na. Pero di ba ganahan man ta magbalik-balik og kaon, no? Buntag o to hapon ang atong basic na food is rice, di ba? Ating prime staple, food staple ang rice po, umaga, tanghali, hapon. Kailan ba ay sabi mo nagsasawa ka na sa pagkakain na kinakain mo? Di ba ang pinapalit-palitan lang natin yung ulam? Bagaman meron din pong panahon na ang ating rice ay pinapalitan siguro ng saging o kay kamote. Pero madalas po tayong mga Pilipino ay rice. Bagaman meron panahon na ating kumbaga substitute sa rice ang mga tinatawag na mga pagkain na katulad ng kamuting kahoy o sweet potato, kamote, saka iba pang mga pagkain. Madalas ang palitan na natin ay ang ulam. So yung ating basic ay regarding health, pero yung ulam natin ay iba-iba. So halimbawa, natalakay ko po sa inyo, kung nahisgutan sa inyo mga higala, mga amigo nato, labi na dinhi sa Trinto, unahan sa Trinto, Bunawan, unahan pa yun sa Bunawan na ang Rosario, dayon na ang San Francisco. Sa kaatbang naman paadulo sa Davao, sunod sa Moncayo, sunod sa Trinto, Moncayo, dayon Monte Vista, dayon Mawab, dayon Bunturan, dayon Mawab, paadto na siya sa Agob. Kung muliko po ka sa Monte Vista, na po padulo sa Compostela, yung Bataan. O kung unahan pa yun din Maragusan, unahan pa yun, padulong na siya sa Mate. So kini ato ang broadcast kay naaman ta sa Facebook. O layo nag-abot, no? Pagkaabot pa yun sa laing nasod sa atong mga higalan na nagpuyo sa laing nasod ng mga Cebuano, makapimulos gihapon sila niini kung ilahang ablihan ang newsfeed, no? Okay, labi na kung ato ang mga higala unya sa ato kay ning appeal man ta o kanang ginatawag na monetization na account. So mas marami pong makapakinig, no, dahil binubuksan po natin sa tinatawag na monetization na programa o account ng ating Facebook profile. So yan po ang ginagawa natin at makakatulong po itong ating program sa maraming mga paraan. Pwede na po, padala po kayo ng mga tanong at atin po yung sasagutin. So
marami po tayong paraan na makikipagtalastasan upang mapalawak pa po ang ating kaunawaan. Ang pinaka-importanting salik sa kalusugan po, siguro magtatanong tayo kung ano o alin. Ang pinakauna po yung pagnanais natin na magkamit ng mas mabuti-buti na kalusugan. Hindi po natin masabing lubusang mabuti dahil hindi po tayo sakdal. Bagaman kung anong pag-check-up natin, bisag unsaon na ito pagkaninkamot, magkasakit manggihapon ta, di ba? Kaya dili lagi tayo hingpit, hindi po tayo sakdal. So there is time, although we are giving an utmost priority to our health, we are eating nutritious food, we are having ample rest or sufficient rest, tamang pahinga, insaktong pahulay, mag exercise, no? Pero sa gihapon doon ay panahon na magkasakit gihapon na nagpasabot ba na hindi na po tayo magsikap, di na lang tamaning kamot kay ana naman ang kalakaran o dili lahi yun sa magamping, no? Bisan tinuod we are not immune to the adversities of life in this present wicked system of things. There is still another possibility, so there is the possibility na tayo ay magkaroon pa rin ng mabuti-buti o maganda-gandang buhay. Yan na po ang makukuha natin. So, ano bang gagawin natin? Unang-una, kailangan natin na meron tayong hanarin na magkaroon ng mabuting kalusugan. Dahil kung hindi po, ay kahit anong lecture ang mapapakinggan po natin, sa walang kabuluhan po ito dahil hindi po tayo nagnanais. Yan. Minsan na po yung suicidal attitude, yung sabi na marami, murag naghikog, unsa man na tinamdan kanang na kain tayo, inom tayo dahil bukas mamamatay na tayo. Yan, suicidal attitude po yan. Larga bahala kung sa'yo may tabo, no? Ana ang mental attitude. Pero pagkanindot talang kaha kung kita buhi ug maayo pang lawas kay daghan matag mahimo. Basin gusto nimo mag-cultivate og na skills. Kasama na naman na skills iyo ang gusto. Paghimo og bangko, himo og lamisa, o magpanday og mansyon. Di na lang tayo mansyon, no? Maghimo og balay. So daghan tag skill mahimo makultivate, labi na kung kana atong hilig. Pero kung atong hilig lahi pod, palitan pagkanta o kung anak kang tinog, ma-discover ka, di mahimo kang singer, di ba? Ana na siya. Pero doon na po'y panahon na nagkanta-kanta ta just for fun, just for having fun, kana maglinaw-linaw ra ba? Pas nako gusto kong magkanta-kanta, linaw-linaw ra kay walo man ta sa dili punta kaayo nindot og tinog. Dili kaayo po sa nindot eh. Okay, ana ra na, no? Nahimo na nato kon do na tay kinabuhi. Imo hang hilig siguro lahi po. Imo hang hilig kay magsige kag drawing. So, basin i-cultivate na nimo mahimo na siyang fine arts. Di ba? Siguro gusto ka na travel og laing lugar, no? Daghantag mahimo lagi basta buhi. Pero mag-unsa magbuhi, buhi lang pero luya pod. Wa poy mura po gulay, lagtang gulay. If we are physically weak, kahit buhay, although are still alive but physically weak,
walang kabuluhan. Kaya ang first step to good health is your desire, yung tinuha, yung pagnanais, yung paghahanad mo na magkaroon ng mabuting kalusugan. So natalakay na po natin ang mga kahalagahan kung paano natin iingatan, mamahalin, aarugain ang ating doktor sa katawan, ang immune system. Ito yung pinakamahalaga, crucial, no? Crucial, pinaka-importante kaayo. Bigyan po natin ito ng pansin, ang ating dalubhasang doktor na nasa ating katawan. Yan. Ano po yon? Immune system. Nababahagi po ang immune system sa ano yon? Sa ilang bahagi? Pilakabahin ang ato ang immune system na ay tulo. Yan. May tatlo po. There are 3 parts or there are 3 categories. Ano po ba yung tatlo na yun? What are those 3 categories? Saan ang tulo kabahin? Una, first line of defense. First line of defense. Parang si Jackie-chan. Yan. May depensa, no? Ang bayan din, meron ding defense. Halimbawa, pinakauna siguro na depensa ay mga barangay tanod. Yan. Sa barangay mo siguro may mga na-organize na mga lalaki na kung saan naging tagabantay, tagapamayapa, tagainat ng kapayapaan, magbalantay sa kalinaw, no? Peacekeepers. So who are those people? Katong mananakapuyo din ha sa maong dapit. Those who are residing in particular places. For example, barangay or barrio. Sometimes the barangay captain or the local na pamahalaan ng barangay na kagawad ay makaroon sila ng meeting paano mainatan ang kapayapaan, no? At saka yung mga magnanakaw mahuhuli, madakpan itong mga kawatan, sige lang panglungkab o mga balay, sige lang panglungkab o mga tindahan o unsa pa. So nag-organize ang barangay. Mo na ginatawag sila na first line of defense. Mauna ang ginatawag po sa ato ang lawas sa atong immune system. We have also the first line of defense. So what are those parts of the first line of defense? What are the members? Who are those members of this particular first line of defense? Yan po. We have mentioned first the mucous membrane. Yan, mucous membrane. Kung mapapansin niyo po sa tutin na kapag kinakalikot ng ilong mo, mapansin mo may lalabas o may makukuha ka na kulanot. Galing po yan sa tinatawag na mucous membrane. Kasi ang mucous membrane, pilit-pilit na siya. Malagkit, dumidikit. Para siyang, kung baga, naghihintay lang na bahay ng gagamba. Kanang sapot bitaw sa sana lawa-lawa. Pag naeman na insekto na masanit, ay dakpan yun. Di po siya basta-basta, no? Gani kung huna-hunaon volume by volume,
kanang maong kapasidad sa balay sa lawa-lawa gamay man na no. Kay gamay ra man pud ang naghimo, pero kana ba na gidak-on kung i-volume na siya o i-multiply sa kung unsay mahimo sa tao o mahimo sa nature, pwede na siyang makaharang sa usa ka jet plane. O ganon katibay yan. Yun ana nakalig-on. Mao nang ato ang mucous membrane kapag may pumapasok na mga invaders, mga pathogens, no? Pathogens. Ang mga pathogens ay katulad ng mga germs, bacteria, virus. Yan. Pwede niyang pigilan, pwede niyang harangan, pwede niyang itaboy. At ang ating mucous membrane din, meron din siyang sangkap na kung pumapasok, nagpupumilit ang invaders, ay pwede niyang puksain, pwedeng patayin. So yan ang first line of defense. At ang ating tinatawag na mucous membrane, matatagpuan yan dyan sa eyelid mo, meron sa ilong, meron sa mouth, meron din sa loob sa ating sikmura. So kumbaga nagde-distribute sila, no? Nagde-distribute upang isanggalang po tayo laban sa mga invaders, aron mapalibdan tagikan sa mga nagasulong, no? Kasulong ng mga kaaway against those who are a threat to our health. So they can thwart those enemies, or they can drive away those enemies, or they can hold it, or they can kill it. They can sentence to death sa mga invaders na ito. Maliban sa mucous membrane, meron din po tayong tinatawag na yung flushing mechanism of our immune system. Flushing mechanism ang function nila. Saan po ba yun? Minsan sa mata kapag lumuluha po tayo. Yan. Ang tawag po yan na flushing. Pina-flush niya itong laway natin, saliva. Itong pag-ubo natin, flushing mechanism din po yan. Pagbahing po natin, sneezing. If we are sneezing, then the bacteria or virus, they can be drive away or driven away. Maitaboy, mapalayas ba, dili makasulod. Mao na ang mahitabo, no, sa flushing mechanism. Mao nang usahay kung naay bakterya sa palibot, usahay para karon katulad ngayon, anong buwan na po buwan ngayon. So nasa kalagitnaan na po tayo ng Desyembre, ano po. So anong weather natin ngayon, climate. Kung sa bagay dito sa Pilipinas, we only have two climates or two seasons, the dry season and the wet season or rainy season. So dalawa lang po yan. Pag rainy na, minsan o madalas ay kaakibat dyan ay ginaw, malamig na po ang hangin. Yan, lalo na minsan dito sa December, maraming mga stormy weather. Yan. Sa ibang bansa, meron silang apat. Meron silang summer, meron silang autumn, meron silang winter, meron silang spring. Summer, autumn, winter, and spring. They have 4 seasons.
Minsan ang ating katawan nahirapan na makibagay sa pagbabago-bago ng panahon. Kaya tawag nito kapag nahirapan, allergy. Allergy. Kaya madalas nauwi sa ubo. At minsan din dahil sa paglamig ay nag-accumulate din ang mga bakterya. Okay. Dumadami ba? They are spreading. They are multiplying. Dumadami. Nagkadaghan ba? Nakagaw. Mo nang usahay, ang depensa nato, flushing mechanism, ubo. Problema lang kay usahay, pag ubo nato, di man taganahan mag-ubo kay manusog man ta. Labi na kung gahi-gahi, dry cough. Inom rin yung tagtambal. Ang nahimtabo sa itong lungs, naging much more susceptible sila sa cough. Ano naman, wala naman siya nahimo. Hindi naman siya makahimo og depensa. Kay may artificial deficit at tambal sa ubo. So mahitabo, magtapulan ng imuhang baga. Maging tamad ba yung lungs mo? Maging tamad. Bakit po? Dahil laging nakasandal sa iba ang lungs mo dahil sa gamot na iniinom mo. Para bang yung anak na kapag may umaaway sa kanya, laging tumatakbo doon sa tatay, anong tawag dito, nagpapatulong sa tatay. Kaya may asawa na, hindi marunong maghanap buhay, tumatakbo sa nanay at tatay. Sa halip na magsisikap siya, hindi siya nagsikap dahil po laging umaasa sa iba. Yan po ang ginagawa mo kapag yung lungs mo, sa halip na mag-exercise siya, expel out ang ubo, hindi mo naman pina-exercise ang lungs mo. Nangyari, kapag may kunting ubo, gamot ka agad. Pagkatapos sira pa yung, nakakancel mo pa yung wallet mo. Bakit po nagka-cancer? Dahil na po magastos ang gamot. Kaya sabi ng marami, anong sabi? Lalo-lalo na sa mga patalasta sa radyo, sa panahon ng krisis, anong kadugtong doon? Sa panahon ng krisis, bawal magkasakit. Sa panahon ng krisis, bawal magkasakit. Okay. Dahil mag-aahal na po ang gamot. Pero kapag tinutulunan natin ating sarili, halimbawa sa ubo, huwag mo nang uminom ng gamot sa ubo upang mas lalong mapapalakas ang lungs mo. Hindi agad umaasa sa mga artificial or synthetic na mga medicines upang hindi ito manghihina. At isa pa, lalong-lalo na cough syrup, affected dyan ang utak mo. Kaya minsan naging malilimutin ka lalo dahil sa iniinom na mga gamot mo. Kaya yan, flushing mechanism. Hayaan mo munang siguro na 2 araw o 3 araw na inubo ka, huwag mo nang uminom ng gamot. Anong gagawin natin? Timpla ka ng kalamansi. Timpla ka ng kalamansi o kaya kakain ka ng mga pineapple, mga pinya, ganon, mga prutas ba. Kauno nato na mukaon ta og mga prutas, uminom tag mga syrup sa o mga juice sa prutas, mga katas kung baga. At siyempre pa kasama na po tubig, maraming tubig. Upang matulunan na ma-exercise ang lungs, ma-expel out ang mga pathogens. Yan. Ma-expel out po. Yung pagbahing, ayan. Pagluha. Di ba minsan kapag lumuluha ka, sa halip na parang malabo yung mata mo, naging maganda yung paninid mo.
bumubuti yung paningin mo. Yan, dahil na flush out na po yung mga dahilan bakit lumalabo yung mata mo. So maraming sangkap ang ating tinatawag na first line of defense. First line of defense. Pero kung halimbawa ang mga barangay tanod at mga iba pa na organize sa barangay ay walang kaya, siyempre reinforce. Hello, Roger. Okay, Alpha Bravo. Tawag kami ng reinforce. May mga masasamang elemento na pumupunta dito. Walang kaya kami. Ayan. So, halimbawa, police o kaya mga military or army. Anong kumpanya ng army ba? So, papapuntahin para tutulungan tayo. Ganon din, kapag mayroong panahon na ang iyong immune system, ang first line of defense mo, ay naghihirap sa pakikibaka, pakipagtunggali, pakikipagdigma, sumasalakay na mga invaders, mga pathogens, ay meron po tayong reinforcement. Halimbawa, dahil humihina ang immune system mo, di naging mahina yung first line of defense mo, meron tayong reinforcement, yung second line of defense. Mauna, ikaduhang depensa. Kaya ikaduhang na depensa, mutabang, kaya nakalusot lagi sa first line of defense, kaya wa siguro ka kaayo mag-amping sa imuhang lawas, baka magkaon masustansyang pagkaon, di nadaot, nahina imuhang immune system. So ang paagi palabanta sa second line of defense. Okay, naka-puslit man, naka-escape man, nakapasok man sa lawas. Some invaders penetrated inside, nakalusot sila sa first line of defense. So second line of defense na. Ang second line of defense mapo na siya ginatawag na innate defense. Innate defense ang tawag ay innate defense, second line of defense. na siya'y gitawag nga macrophage. Ang spelling sa macrophage ganito: MACROPHAGE. Macrophage o macrophage. Paano ba bibigkasin yan? Okay. So, yan ang kasama o membro ng second line of defense. Maganda itong macrophage, no? Dahil kinakain niya yung mga bakterya o anong mga pumapasok na magiging banta sa kalusugan mo. Kinakain niya. It engulfs sa penetrators na mga kalaban. Okay. So, kauno na niya. Dusog na sila mukaon. Ikaw, kusog ba ka mukaon? Mura po kag macrophage. Nya, gawa sa macrophage na po nang ginatawag nga neutrophils. Unsa may papilaan nila. Okay. Maaro magyapon na sa macrophage ang papil. Pero gawas mga papel nila na mukaon sa kalaban, na po sila kakayahan na magpadalag signal. Di ba, di man tayo magka-computer na wala tayong signal, wala tayong internet. Need tag signal sa internet. Kada po, magpadala po sila signal. Ingnon sila na kuan. Mayday.
Mayday. Mayday. Nasa panganib po kami. We are in danger. Kaya please help us. Yan ang sasabihin. Tatawag sila ng reinforcement. Meron man na tinatawag na mga chemical signal. Yan, tatulong po. So yan ang kagandahan ng second line of defense. Halimbawa, nalusutan pa rin, natalo pa rin, o siguro patawag na ng Marines o kaya patawag na ng Air Force o kaya Navy mga fleets, kasi ang mga kalaban hindi na lokal, nanggaling na po sa ibang bansa yan, at ang mga kalaban ay mabagsik, mga matatapang, at may mga high calibers of guns, mga matataas ang mga kalibre ng mga baril ng kalaban. Kaya hindi na po kaya na rin sa second line of defense, hindi na kaya sa ikaduhang depensa. Primero, first line of defense, second line of defense, innate. Di na po siya nakaya, napildi sila. So kaya napildi naman sila, at sa gikinanglan o basin wala na ipaglaom kita, mamatay lang kita ini kay wala na second line of defense na gihapon nga pa. Ayaw lang kawag paglaom, dali na po kamo surrender. Oy, ayaw ka luya, ayaw kaming huy nga apa. Meron pa po, ano po ba yun? Third line of defense. Yan, third line of defense. At ito ay adaptive ang tawag sa third line of defense. Adaptive defense. Bakit kaya adaptive? Dahil marunong silang makibagay o meron silang adjustments sa sistema. Parang laro ba ng ng basketball, nang nakita ng coach na medyo parang dihado yung kanyang kupunan, gagawa sila ng patawag ang coach, patawag, skate ka agad, skate, ito ang gagawin nyo, itong si Bulado ito dito, itong si Lastimosa dito, sige iikot yung bola, pero ipatiran nyo kay Abarrientos. Ayan, noon noon pa naman na PBA players yun. Ngayon mga retired na, mga pensionado na. Noong una, laging nag-Grand Slam dito sa Philippines natin ang Alaska, sila Abarrientos, sila Lastimosa, sila Bulado. Sa ibang bansa, yung Chicago Bulls, sila Pippen, sila Jordan, Rodman, yan. So yan ang ginagawa ng third line of defense. Meron silang strategy, tawag niya yan, ang mas correct term, they have the strategy. Naabas sila diskarte, di naman yun sila maka pig ini kay kusgano ng kalaban, kaya ka na sa laing nasod dala ng tangki ligira. Ito may atong panglaban ini. Muna, yan po ang nagiging sitwasyon na yun. So anong gagawin? Ayan, yung mga iba-ibang mga bala o iba-ibang mga paraan, iba-ibang mga sandata na pwedeng gamitin, okay, at mga estratehiya, gagamitin na yan ng third line of defense. Halimbawa, ang mga pistols, pwede niyo halikan ang kalaban, halik ni Judas na pahuli si Jesus noon,
dahil sa halik ni Judas. Itong tinsel sa halik din, hahalikan niya. Halimbawa, every now and then may banta na magiging magkasakit po tayo ng tumor o cancer, no? Yung mga tinatawag na fatal o nakakamatay na mga uri ng cancer, yan naman na tumor. Yung meron mang iba naman na cancer na medyo nagtatagal, meron ding ang bilis ng pagkalat. Kaya anong gagawin ng ating immune system? Ang gagawin po nila, magpapadala din po sila ng signal. So meron po tayo mga bahagi ng third line of defense na halimbawa galing ng iyong ano tawag dito, galing sa thymus, merong galing sa bone marrow, yan dyan ang galing po yung mga sandata. So katulad ng halimbawa bone marrow, ano bang lalabas dito? Yung tinatawag na puting silula ng dugo. Hindi pala silula, no? Hindi pala silula kasi kasama ni lola si lolo. Silula para pabilis ang pagbigas. Silula. Puting silula ng dugo. Yan. So anong ipapalabas na yon ng puting silula ng dugo? White cells, white blood cells. Papalabas po siya naman na tinatawag na immunoglobulins. Mahirap bigkasin immunoglobulins, pwede nating palitan antibodies. Yan, antibodies. So ang ating third line of defense, papadala ng mga mensahero, messenger, upang ipapaalam sa mga kasama na itong dumarating na mga kalaban ay hindi basta-basta. Dapat pag tayo kapit-bisig tayo, parang sa yung TV series na ano yun, Be Careful with My Heart. Si Kuti at saka si Maya, meron silang kapit-bisig. Ano mang hirap, lalusutan nila dahil kapit-bisig sila. Yun din ang ginagawa ng ating immune system. Iba-iba, no? Ng mga paraan. Halimbawa, nagmumutate na ang mga selula mo, nagiging cancerous. Ayan, tulong-tulong sila. Kaya yung minsan may mga tumutubo na bukol, paraan din po pala, estratehiya din po pala yan ng ating immune system. Kino-cover nila para hindi kaagad magkalat yung cancer. Kino-cover nila. Kaya parang may bundok diyan sa balat mo. May lumalaki. Trabaho po pala yan sa tinatawag na immune system. Tinatawag po na third line of defense. Minsan nasugatan tayo sa binti, diyan sa hita mo may tinatawag na kulani. Tinatawag po yan sa English na lymph nodes. Sa Bisaya gitawag na siya na lusay. Yung iba inihilot nila yan, pinipiga, dahil daw yan ang ulo ng sakit. Bali po yun. Sayo po yun, kaayo na ba? Na maidukar ang mga naghimo ana. May kapiligruhan pala na masakit pa hinoon sa cancer. Pisliton man na bugaon. Di man na dapat bugaon yung taon. Ay, lymph nodes na siya tawag sa English. Tagalog, kulani. Sa Bisaya, lusay. So, na siya usahay ma-distribute sa dalayang bahin sa o parte sa lawas.
Ayan, nadidistribute po yan sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Kulani or lymph nodes. Ang ginagawa dyan, halimbawa, tetanus, dahil nasugatan binti mo. Hinaharangan niya yung tetanus. Kasi delikado po yun kapag nakapasok ang tetanus. Minsan naglalakjo ka, no? Parang yung ngipin mo, iniipit niya ng husto. Mamamatay ang tao doon. Affected na din ang puso. Tetanus. Yan. Hinaharanan yan, kaya nagkaroon ka ng tinatawag lymph nodes o kulani. Lusay. Muna ang nahihin mo. Ayun, nagtangtang na. Pasagdira na siya din ha. Kung magpamassage ka, niya nakita na sa kuan, hinahinayan nag-irok sa manghihilot, badlo na. Basit itong manghihilot, wala ibang kaagan. Talagang mangmang, hindi niya alam. So, punahin mo. Kung sa bagay, maraming mga nagmamassage na yun, na-educate na po. They are well trained, lalong-lalo na yung mga lisensyado po, may license. Yan. So ito, kaalaman na ito makakatulong po sa atin. Baka hindi po ninyo alam yan. Lymph nodes, kulani, lusay, importante na siya nga bahin sa ato ang immune system. Okay. So kada bitawng kuan, kada bitawng naembrag bukol nya i-biopsy. Usahay dali ino mamatay. Na naman na-open naman. Na-open. So ana na siya, no? Ana na siya. Sa bagay, daghang mga paagi no sa doktor. Mabitaw naman na doktor karon na ay magpapera. For example, the patients will request their doctor to do a minor surgery to their cyst. Minsan, ang mga doktor ay sabihin, they are telling their patients na to undergo o to go to specialist sa mga espesyalista upang malaman kung ito ba ay anong uri ng tumutubo, ito ba ay nakakamatay o hindi. So yan po, mapananib po talaga. Sa bagay, marami po tayo mga prevention para hindi po natin mangyari masakit ang katulad niyan. Pero kung halimbawa hindi po ninyo napansin, lumalaki na, wala na tayong gagawin kundi iinom po tayo naman na kung gusto po ninyo naman na tinatawag na natural medicines, meron din po. At meron din pong pwede magamit. Pero kung halimbawa talagang serious case na, pupunta po tayo sa doktor upang ito'y i-chemo ka ba, under chemotherapy, o anong paraan. So in the very first kailangan talaga prevention. Kaya kahit wala kang sakit sa ngayon, papasuri ka, magpapatingin ka sa iyong mga sistema ng katawan kung okay ba yung mga komposisyon na tinatawag na blood chemistry o iba pa. Makakatulong po yan para maisanggalang po, maproteksyonan, mabigyan ng proteksyon ang kalusugan natin. So ana na siya, no, nahigala, mga amigo. So nakita nato unsa ka epesyente ang atong immune system. Lain sila papel. Kung sa lungsod pa, merong doktor, merong military, at huwag kalimutan, meron din po silang garbage collector. Yan, garbage collector. Di ba? Anong mangyari kapag ang bayan ay walang garbage collector? Bagaman tinitingnan natin, ang tingin natin sa mga tao na mga garbage collector nakakababa, no?
Pero kung wala sila, ano kaya mangyari sa ating bayan, sa ating city? Ay nako, mananamoy po tayo. At minsan, ang kahalagahan ng garbage collector ganito. Siguro sa balay nimo, wala dayon nimo malabay ang basura. So sa nitabo nga ay manauk-ok, ang imong gihimo kay di ka ganahan sa uk-ok, nandidiri ka sa ipis, ginawa mo, bili ka ng chemical, i-spray mo doon, hindi nawala yung ipis. Ang pumapalit, daga, o kaya napatay yung mga daga, meron namang iba, lanaw o ano. Minsan na po hindi papalit-palit kundi sabay-sabay po sila. Meron ng daga, meron ng ipis, meron ng langaw. So ano bang gagawin mo? Bili ng 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 bili. Lagi bumibili ng chemicals para maitabo ito. Hindi po. Mauubos ang pera mo dyan. So anong gagawin? Unsa may himuon aron dili mahurot ang kwarta. Imbit magsige palit og mga chemicals, ilabay ng basurahan na, baho ra na, ilabay. Lubog. No na naatay MRF, no? Para ma-segregate ang mga basura. Naatay mana dinha sa ato ang baryo siguro, no? Naatay mga dito nato dalhon atong basura aron na mahipos og tarong kung naapod sila labayanan na gustong dapit alang-alang. So ganyan din ang katawan natin, merong tagalinis din. Kasi kapag halimbawa may mga sundalo gagamit ng kanyon, di may mamamatay, magsikalat ang mga debris. So may mga taga-linis din po, well organized. So kamangha-mangha po talaga ang ating immune system. Makatanalahan ba, makapahinangha, makabatid yun nato na pagkanindot yun sa ato ang lawas. Salamat Hihuba na Diyos sa kamangha-mangha na pagkagawa mo sa akin. Yan ang sabi ni King David. Ayan, si King David siguro may pakasyantes yun, bakit nalaman niya yun. Pero hindi katulad natin na mas malawak at mas malalim ang pagkakaunawa natin sa science or science. So ito, no, kamangha-mangha talaga. Tatlong line of defense. First, second, third. So katngalahan good. Very awesome, sabi. Very astonishing. Very astonishing. That is the way how our body is made. We can give our warmest appreciation to our God. We can sing praises to Him because of the way He created us. Napakaganda po. So yan ang gagawin po natin, no? Ang pagkakaalam niyan, katulad kanina, inihilot-hilot yung lymph nodes, kulani, mali pala yun. Pero sa mga nasa liblib na mga lugar, iwan ko kung sa inyo ay ganyan pa rin ang ginagawa, na hinihilot at pilit inaalis yan. Maling mali. Tayo kayo na ba? That is the way how to help us or to be protected against those invaders. Halimbawa, tetanus. Yan. Halimbawa naman, kung may panahon na walang kaya, walang sandata, o merong sandata pero hindi nalaman ng ating immune system kung paano gamitin ito.
Meron ding panaparaan ang mga doktor. Yan, ang mga concern sa ating health. Ano ginagawa? Vaccine. Vaccination. Katulad ng sakit na puti, pox, smallpox, ambot og nakakita na ba mog tawo na o daghal bang inyo nakita na naay urag nakabuslot-buslot na ilang naong tungod sa buti, wala na no. Pero sa una, pwede ng daghanon na maatayan ang buti. Salamat ni Edward Jenner. Yahang na discovery ang buti. So, ang bakuna ba maoy nakapatay sa buti? Pares karong 2020 to 23. Karon manilan-ilan na lang. Pero sa kasagsagan ng COVID, mana 2020, na lockdown po tayo, March 13 yata yon 2020. Patuloy hanggang 21. Unti-unti na binigyan tayo ng kalayaan na makalabas sa bahay, gawa ng ating pang-araw-araw na pananalakal o pagbibusiness na 22 na po yata no po. So itong vaccine, itong COVID, paano nagapi siya? Para kumbaga natalo natin siya dahil sa vaccination. Sa amin, mag-asawa, ang vaccine namin ay Moderna. Nakatiming kami Moderna. Meron ding iba, iba rin yung itiniturok sa kanila, sa ilaha. So, gi-inseksyonan sila o vaccine. Pero ang vaccine ba, ang siyang kumakalaban mismo sa COVID? Hindi. Nakasalalay rin po sa inyong immune system. Anong kahalagahan ng bakuna? Vaccination. Ang kahalagahan po ay ginising niya lang itong ating katawan na ito ang kalaban. So, nang ginising niya at parang sparring sila doon sa yung vaccine na ang kamukha ay COVID 19 talaga ang mukha, pero patay na siya na ipinapasok sa ating katawan. Doon pinagpraktisan hanggang lumalakas ang ating kakayahan na labanan ang mga pathogens. So, ang pumapatay o ang dumidipinsa sa atin ay ang ating immune system pa rin. Yung bakuna po ay gumigising lang. Para kumbaga may tao dyan sa inyo na mabait at napakalakas na tao. Very powerful at tumutulong talaga sa mga naaapi. Parang kanta noon na si Diego Salvador. Yan. At si Solomon Socorro. Ayun, nadama noon sa radyo. Tagapagtanggol naman na naaapi. Yun po. So, ang bakuna, ang katong tao na murang may pagka-Diego Salvador, nandyan sa atin, sa bahay natin. Kaso lang, natulog siya. Dahil siguro na puyat, parang oras-oras natutulog. Nangyari po ay may kalaban. So, anong gagawin mo na yun? Wala kang kalaban-laban sa kalaban. Di gisingin mo yung tao. Talaga matatalo niya yung pumupunta na kalaban. So parang ganun din ang ginagawa ng bakuna. May kakayahan ka na itaboy, puksain ang kalaban. Kaso lang hindi niya alam kung papaano. Kaya ini-educate, ginigising na, ini-stimulate ng bakuna ang ating immune system upang makapag-produce ng tamang sandata, estratehiya o paraan upang magapi o matalo ang kalaban. Yan po ang ating immune system. So, kanina, inahalin tulad natin sa mga nurses, mga doktor,
ng mga pulis at nabanggit pa natin na barangay tanod, lahat-lahat ay nagtutulong-tulong sila sa bawat isa para mapanalagaan ang community, para manatiling ligtas, manatiling may kapayapaan, at siyempre pa hindi kalimutan yung basurero upang maging malinis lagi ang paligid. So yan po ang ginagawa ng ating immune system. So ano gagawin? Paano natin sila pasasalamatan? Siyempre, kailangan nating mahalin, aalagaan. Halimbawa, sa mga garbage collector, bigay kaagad ang sahod o ano pang mga benepisyo, katulad ng mga pulis, ng mga military, at ano-ano pa yung mga tinatawag public servants. Ibibigay sa kanila ang kailangan ng mga benepisyo upang magtrabaho po sila ng puspusan sa kanilang mga atas. So ano po din ang gagawin natin sa ating immune system? Sa katulad na paraan ay alagaan din po natin sila. Yan po ang gagawin natin, mga kaibigan. So yan po ang gagawin natin. Alagaan natin ng husto. So paano po natin pananalagaan ang ating katawan? Patulog po tayo ng tama. Yan. Anong oras po ba ang magandang tulog sa gabi? Anong oras yun? Nabanggit ko na po yun. 9. Bakit po hindi alas 6 o alas 7? Bakit pa 9? Anong pakialam nila kung matutulog ako ng alas 7 o alas 6? Siyempre pa, kumakain ka yata alas 5:30 o kaya alas 6. Ang katawan natin ay kailangan ng sapat na oras o time para matutunan po natin ang ating kinakain. Para mahilisan ta ba? Mahilisan, kailan na nagpanahon? Diba? Kailan nagpanahon aron na matunaw ng ato ang kaon. Kaya kung dili na matunaw, basig matulog ka na, basig urumon ka. Nightmare. Mo man hitabo. Yan po nangyari kay Rico yan, no? Siguro galing siya sa party, pagkadating ng bahay ay naantok na kaya natulog. Yun. Hindi pa pala na-digest. Nabibigatan yung tinatawag na pancreas. Ang pancreas kasi nagpapalabas po yan ang mga digestive enzyme. Kasama na po dyan ang insulin. Yan. Para ma-absorb ang nutrition sa ating kinakain. Pero kapag busog ka, natulog ka, nabibigatan yung pancreas mo. Yan. Ang mangyari po ay banunutin ka. At marami pong namatay sa bangungot. Nightmare. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-isa, walang makakagising sa iyo, nakasama mo. Kaya huwag matulog ng ganong mga oras. Isa pang katuwiran o dahilan, another reason na bakit tayo ay matulog po alas 9, dahil sa oras po na ito, alam ng mga maraming mga doktor na lalabas po ang tinatawag melatonin. Yan po ay nagpapasarap sa pagtulog. Lami yun kayo matulog ang melatonin. Namugawas na siya ng alas 9. Alas 9. Dahil padayon na siya alas 10, alas 11, alas 12. Dahil hinay-hinay na po na siya baba. Mabitaw na lami kayo matulog sa 9, no? Kanang usahe gani mag-computer ko dire sa balay. Kaya na ako manatrabaho sa LDC o kaha sa kongregasyon na nandan sa mga tigom o kaha na nandan para magdumala og mga Bible study. Usahay alas 9
wala na gaparok-parok na deko niya usahay nag-type ko pataka na lag-type to ko ang kamot na puros na K na puros na G na H dahil inaantok na pala naantok na dahil sa oras na yan ay lalabas po talaga ang mga melatonin. Kaya kung hindi ka natulog dyan sa oras na yan ay hindi ka na masarap ang tulog hanggang sa umaga. Kaya 9. Kaya pag alas 8:30 siguro ang gagawin mo, basa ka ng mga magazine, basa ka ng Bible, huwag ka na mag cellphone, huwag mo nang panunuorin yung mga salida, mga pelikula na bayolente o nakapagpasigla sa isipan. Kung ayaw nating mapanood dyan dahil kay nasusuklaman ng Diyos, lalong-lalo na kapag oras ng pagtulog. Yan po. So, para ma-relax ka, ang the best thing to do is to read your Bible, your watchtower. Kaya yung iba, hinawakan nilang watchtower, tulog na pala sila. Nakaanat pa yung kamay nila, nakabukas pa yung bantayan sa harap nila, sa mukha nila, pero tulog na pala. Yan. So that is the best thing para magandang tulog. Hindi yung panonood pa ng mga pelikula upang hindi ka maging, kasi kapag ano yung pinapanood mo ng during bedtime, ang yung brain natin ay magre-react din po siya, active din po siya, active. Kaya mas maganda yun, nakaka-relax. So kailangan natin yan, sapat na oras sa pagtulog. At huwag mong bago-baguhin ang mga oras sa pagtulog mo. Kailangan yung regular na schedule ng pagtulog. Siguro 8:30 nakahiga ka na. 8:30. So masarap ang tulog mo. So kailangan kung pwede makuha mo sana ang 7-8. Kung sa bagay kapag tumatanda o nakaedad ng tao medyo lumiliit din yung gana mo sa pagtulog. Pero tulunan ang sarili para hindi maalis ang gana sa pagtulog. Hindi ma-alter yung biological clock mo. So tulog ka ng maaga. Huwag ka na mag-cellphone dyan. Ang iba pang paraan, siyempre tubig, maraming tubig. Maraming tubig inumin para may tubig para sa DNA. Deoxyribonucleic acid. At iba pang sistema, kidney. Tubig talaga. Tubig, plenty of water. Huwag mo lang biglain yung isang pitcher sa isang pag-inom para hindi magka-problema ang heart. Minsan kasi parang na-drown yung heart, nalumos ang kasing-kasing kay tubig dagat kayo. Gagmay lang, kunti-kunti, maya-maya inom. Kung lumabas ka na nagbahay-bahay, dala ka ng tubig. Kahit mag-attend lang ng puno, dala ka ng tubig. Huwag mong biglain yung sarili mo sa maraming tubig. So kailangan ng katawan natin yan. Siyempre pa mga pagkain na maraming tubig, tulad ng mga melon, watermelon na po, na citrus, yan, nakakatulong yan. At gumaganda pa yung kutis mo. So yan ang paraan ng ating pag-alaga natin sa immune system. Siyempre pa, kailangan din natin na
laging malinis ang katawan natin, bahay natin, mga pinggan natin, hindi pababayaan sa batya na walang hugas. Dapat mahugasan sana kaagad. At kay minsan na po ay nagpapakulo tayo ng tubig para ma-sterilize yung mga gamit. Mapatay, mapuksa po yung mga bakterya na magiging harmful sa katawan po natin. So yan po ang napaaraan ng pananalaga. Siyempre pa, kailangan din po natin na magpamassage. Huwag mo sabihin na ikaw ay magsasaka, hindi ka na magpapamassage. Di na ako magpabasag. Magpamassage, magkuhago, magkakong sa basakan. Sige na magtuwad-tuwad dito. Pero teng haguan, makalapok-lapok pa ko. Di good madruwing kung kahago sa basakan ba. Di na ako kailang massage. Mao ba? Tama ba? Tama ba na kapag very active person ka, hindi mo na need ang massage? Wrong. Mali po. Kasi ang katawan natin kapag we are very much active, nagpapalabas po siya ng lactic acid. Kasabay po kasi sa paglabas ng energy natin, lactic acid. Para kung baga dinadala ng lactic acid, yan. Para kung baga nakita mo yung cellphone, nakita mo ba ang cellphone? Kapag pagbukas mo ng apps, halimbawa Gcash, o kaya binuksan mo ang Gmail, email mo, at tumunta ka rin sa Facebook mo, di ba maraming nagsasapaw-sapaw na mga dumi? Yung iba nagpa-install sila ng apps na halimbawa 360 o yung mga pang cleaning na may antivirus pa. Pero dahil nag-occupy din po siya ng malaking space sa storage ng cellphone mo, ang magandang paraan sa halip na magdagdag ka pa ng kung ano doon sa cellphone mo na tutulong sa iyo na maglinis, ikaw na lang maglinis mismo, manual. Pindutin mo yung parang horizontal sa cellphone mo, o kaya sa ibang cellphone merong square. Pag pindot mo na ganyan, papasok ka doon sa loob. May makita mo na ito dahil sa pumunta ka ng Facebook, ito dahil pumunta ka sa Gmail mo, ito pumunta sa Star Maker mo, o kung ano man na apps, o kung ano man na sinusulat mo. Yan, alisin mo lang. Siguro swipe pataas, swipe pataas, o kaya pababa. Ano yung procedure doon? Basta ang mahalaga, mapapaalis mo, matatanggal mo yung siguro may mana-anim doon o 5 na nagsama-sama. Tanggalin mo ito, tanggalin mo ito, tanggalin mo ito. Swipe mo lang kamay mo, daliri mo. Yan, malinis na. Okay, so nakuha po natin ang punto. So kailangan po natin din na manatiling malinis. Kaya sa Biblia, sa 2 Corinthians 7:1, para maging malusog po tayo, malusog sa anumang paraan, ay kailangan natin na maging malinis. Let us clean ourselves from every defilement in spirit or in flesh. Kaya yun ang gagawin natin. Alisin natin yung mga tinatawag toxic things, na toxins. Yan, sa pamagitan ng palaging malinis. Manabahay natin, ayan, mapinggan natin, kaldero natin, kung pwede kintab yan sa kalinisan, puting-puti, laging naaalis yung mga takuling, nawala itong mga takuling. Sige ni mo ginahinisan imuha mga gamit, hinlo, usahay gamit ka po og tubig init para mag disinfect. Kaya pupunasan mo ng suka ang yung
ah, yung lavatory o lababo, banggera, trapuhan nimo og vinegar. Very enough talaga ang vinegar na pamatay ng mga germs. So maganda po yan. Sa CR pwede din gamitin vinegar. Huwag pong gagamit ng mga strong chemicals para hindi po masisira ang nagamit mo. At pagkatapos, para hindi ka rin baka naman na matatapang din po naman na bakterya. So tama na po yung suka. Suka, dato puti o silver swan, ipunas mo para pang disinfectant po. At siyempre pa, paghugas mo ng kamay, sa tuwin na, siguro tapos naghahawak ng cellphone o kung ano-ano, yung 80% naman ng sakit ay nanggaling po sa kamay ayon sa Mayo Clinic. So maaalis po yun kapag lagi po tayo naghuhugas ng kamay. Lalo-lalo na kapag yung water na running po, pagkatapos doon ka na maghugas ng 20 seconds, no? 20 seconds po. Basain mo muna ng tubig ang kamay mo, kuha ka ng liquid soap. Pagkuha ng liquid soap, mas maganda yung liquid soap pag-ugas sa kamay kaysa mga barita-barita. Kasi paggamit mo ng ganyan, hindi nadudumihan yung paglagyan, pagkatapos hindi maibalik doon ang germ sa barita. Katulad ng kung anong gamit ninyo, mas maganda na po yung dishwashing po ang gamitin ninyo. So kahit hindi marumi ang kamay mo, kahit tinitingnan mo walang dumi, pero mga ilang oras na may ginagawa ka, mas maganda maghugas ka talaga sa kamay, lalo na kapag galing sa palikuran o sa toilet, sa CR. Dahil kapag kahit nagkutsara ka, nagtinidor, pero kakalat pa rin yung germs sa mga utensils na ginagamit mo. Hugas ka talaga ng kamay. Yan ang payo po ng Mayo Clinic. Kahit sa Kingdom Hall namin, meron kami mga paglagyan ng tinatawag na mga deodorize, at sa CR meron din po kami mga tinatawag na mga sanitation, no, or sanitizer, paglagyan para pagkagamit ng CR makagamit ka agad atong yung sanitizer, yung halimbawa safeguard na gamit doon, no? Okay. O kaya yung sanitizer alcohol kung anong gagamitin. At siyempre pa sa paghugas ng kamay kailangan dishwashing soap. So kalinisan po makakatulong din po sa ating immune system. Siyempre pa masustansyang mga pagkain, mga gulay, prutas, ganon. So kung hindi ka kumakain ng gulay na yon, ng kung anong mga prutas, practicein mo. Mag-practice ka na kumakain nito. Hindi laging tusino, chorizo, ano pa yung mga pagkain, mga delata. Minsan yung mga tusino masarap kasi matamis, di ba? Hotdog. Pero hindi po natin alam kung anong yung mga tinatawag na mga preservative at coloring na ginagamit doon, baka mga carcinogenic. Kaya yun po. At siyempre pa huwag niyo kaligtaan magpamassage. Tinitingnan ko yung aking cellphone, wala pang nag-request sa akin na galing sa malayo. Siguro takot sila sa additional expenses. Pero kung halimbawa gusto po ninyo, mas maganda na po magpamassage po kayo. Massage kayo. Schedule tayo. Usap tayo. Paano, paraan ba? Pagkatapos, ang ginagamit ko na pang pahid, ito. Power lift liniment. Maganda po kasi ito na pang massage. Bakit po? Dahil may 4 po na halaman siya nagtulong-tulong sa pagbuo ng
pagiging epektibo nito, sa pagiging epektibo ng power day. So meron na po siyang bituon, meron siyang lunas, meron siyang oregano o kalabo, meron din pong gabon. So alam po natin ang gabon, napakaganda po sa pang-alis na malalamig. Yan. Kaya ito na-process na. So hindi ka na maghahanap ng gabon sa paligid mo, baka makagat ka pa ng ahas. Yun. Magkagat ka pa ng aso dahil po pasok ka doon sa mga damo. Hinahanap mo yung mga magagamit. Ito process na. Ibig sabihin, nandito na ang concentrate. So, paggamit mo na lang. At maganda ito dahil marami kagamitan. Merong pwede rin po ito sa balakubak o dandruff. Halimbawa, laging kumakating scalp mo. Baka sa kakamot, mapapanod ka pa, makakalbok. Hindi madala ng kamot-kamot yan. Mas lalo nang magkalat yung dandruff mo. Ito, gamitin mo. Panagot sa tiil, nindot po ni. Panagot. Athlete food. Manali po na. Yan, maganda po ito. Maraming mga kati-kati sa katawan. Maganda po ito. Sakit ang ulo mo, nahihilo ka, pwede mong amuyin, nakaka-relax. Halimbawa, hinihika ka, pwede kang yung between ng ribs mo, may parang kanal, pwede mong i-horizontal ang kamay mo para kang nag-underline. Basahin mo lang muna itong tab mo kasi ito may butas po siya. Tama-tama na lalabas po yung kanyang laman. Hindi po takot tayo na matapon o maging aksaya, maibuhos lahat ang laman nito dahil maliit lang po siya. Yan. So ipahid mo dyan sa ribs. Kasi yan, kahit yung doktor sa Davao, si Dr. Atrosio, yan ang ginagawa po niya. Dr. Rosalinda Domingo Trosio. Dr. Rosalinda. Yan pong ginagamit niya. Yung in between sa ribs. Doktor na po yun pero hindi agad-agad umiinom na mga gamot para sa asthma. So yan lang po ang ginagawa niya. So tayo po makagawa ng ganon. Pwede rin po ito sakit sa likod. Kung nahirapan ka maglakad. Pagkatapos, mamungkahi ko po sa inyo para agad-agad na gagaling ka, pamassage mo. Hindi lang kay papahiran mo nito. Kailangan na mamassage para maalis yung tinatawag ng mga toxins o kaya lactic acid. At ang massage nagpapacirculate din po sa dugo. Pagkatapos, kung gumagamit kayo nito dahil maraming kagamitan ito, gamit ka rin po kung halimbawa nahirapan ka na maglakad, gamit ka rin po ng Supraneuron. Vitamin B complex po yan na branded. O kaya Dulo Neuron yun. Kung masakit talaga pagkatapos parang nilagnat ka, kahit walang lagnat, kung gusto mo na guminhawa ka agad, inom ka ng Dulo Neuron yun. Kasi ang dulo ibig sabihin paracetamol po yan, anti-pain. So ang Neurobion meron po siyang taglay na vitamin B complex. So yung mga dadaganan po ng saging, halimbawa puno saging, dadaganan po o kaya na-aksidente, yan po ang ginagamit upang mabuhay po yung mga damage o mapapagalin po niya yung mga nerves natin na nasa loob, no? Kasi minsan kapag nadaganan ka ng sagi, puno saging o kaya kahoy, mangyari po niyan yung naipit po o nadaganan, kuan po, liliit po yan. Pagkatapos habang lumiliit, kumitigas parang semento.
Bago mangyari yan, ipamassage mo. Pagkatapos, inom ka ng Neurobion o kaya Supraneuron. At ngayon po, imumungkahi ko po sa inyo na pwede nyo pong gamitin din po itong kape ni Haring Solomon kasi pwede siya sa nakaramdaman na ganyan. Limbawa, nahihilo ka lagi o kaya madali kang mapagod. Ito, bakit po ito? Dahil meron po siyang bituon, na siya lunas, nakahalo-halo na. Ito pala ang may bituon at lunas. Ito wala ha, wala itong lunas at bituon. Ang meron dito tungkat ali. Para naantok na po tayo siguro. Bakit nagkaganon yung ang laman nito, ulitin ko, tungkat ali. Ugat po yan, o halaman po yan. Pagkatapos may laman din po ito na maca root. At saka may laman din po ng ginseng. So marami pong kagamitan ang mga halaman na ito. Pwede sa sakit sa puso, sa cancer, mga rheumatism, kung ano pa mga karamdaman. So pwede ninyo na gamitin ito, i-partner nyo sa pamahit nyo na power liniment. Pagkatapos maganda po ang sasi ito. Sasi po. Maganda po siya. Ito ang laman ng isang ganito. Isang ganito. Ang halaga po nito is RP 300 tatundaan, may 10 laman na sasi. Pero masarap talaga. Oo. Kami umiinom kami sa umaga, umiinom din sa tanghali, umiinom din sa hapon. Kasi masarap talaga ang kape. Katapos hindi lang nagpapait ng sikmura, ginawang para kumbaga not only to add years to your life, but to add life to your years. Ibig sabihin nagpapasigla lagi. Lalong-lalo na itong tungkat ali. Kung kapag problema ngayon ay hindi na si Kuya o si Manoy tumitigas, parang lantang gulay na, kahit gusto mong patayuin, ayaw nang tumayo. Ito, pagkatapos kung nasa edad ka pa na manananak, fertility din po. Subukan po ninyo ito. Sulayin ninyo mga amigo. Try this one, this coffee. There are so many health benefits you can get from this coffee. Subukan nyo po. Maganda po ito. Tungkat ali, ginseng at maca root. At ang sarap niya, kaping-kapi talaga. Napakasarap po siya. Lalong-lalo na kapag you are a coffee lover at talaga magustuhan mo. Masarap talaga ang pagkagawa ng kape na ito. So, marami po siyang health benefits ang kape na ito. Subukan nyo po. Mag-order po kayo. Mag-order kayo. Hinihintay ko yung mga kaibigan ko na mag-order sana. Mas maganda yung mga kaibigan natin ang unahin natin na tutulungan kaysa mga hindi po natin kilala. Okay. So, ito ang gamit namin ngayon. Gamit namo ni. Lami gyud kayo ba? Huwag nila pa, di ka kapanagda. Di ka kapanagda. So, nindot na kayo ng kapiha. Napulo. Kung dili ka coffee lover, siguro mahilig ka sa gatas, pwede mong hatiin yung sasi. Pero kung coffee lover ka, gusto mo talaga yung sarap ng coffee, yung linamnam nito, yung sarap nito, aroma nito, ay pwede mo nang ibuhos ang isang sasi sa isang tasa. Ay talagang
Marami na po natulungan namin na mga kapitbahay at ng mga kapatid na minsan ayaw bumanon dahil nilalagnat. Pag inom nilang kape, pinawisan, pagkatapos nagsibak na ng kahoy. Okay, ang ganda po. Ang number ko po sa cellphone 0909 177 3003. Yan po. O kaya dito kayo sa Messenger, mag-message po kayo, mag-PM po kayo. So, ang mga bagay na ito ay tutulong po sa atin. Yung kaalaman na nakuha po natin at ikapit Diyos, and you will know the truth and the truth will set you free. O sa malalim o sa luma Old English ito, and you shall know the truth and the truth shall set you free. Yan. So mapapalaya po tayo sa ating mga mali na mga paraan noon dahil sa hindi po tayo gaano na tulunan sa o wala po tayong gaano sapat na kaalaman. Itong lecture na ito makakatulong. At siyempre pa, meron po mga products na ipinakilala sa atin na makakatulong din po sa atin mismo. Okay. Sino po ba yung nag-order sa akin? Pwede ko po magkapagpadala na yon. Marami po tayong power lift. Marami po tayong power lift. At yung gusto ng coffee, order po kayo. Kahit mga dalawa lang muna na power lift ang o-orderin ninyo. Saka na yung karton-karton, yung buy box. Kung halimbawa, meron mga kapitbahay ninyo na nagtanong, bakit maganda ang lakad mo? Para kang gasela. Alam po ninyo yung gasel? Very graceful ang pagkilos. Nakita nila noon, iika-ika ka. Parang kung baga you are limping. Maglakad na yun ay napaka-graceful mo. Bakit ganon? Ang ganda mong maglakad na yun ay hindi katulad noon. Okay, sabihin mo dahil sa kape ni Haring Solomon at saka power lift, yan ang gamit namin na yun. Kaya gumanda yung katawan namin. Subukan nyo po. Yung pera natin hindi po gaano ang mahalaga yan. Huwag maging kuripot sa sariling katawan mo. Pwede tayo maging kuripot sa ibang mga bagay. Halimbawa, cellphone mo na yun ay 32 ang storage. Dahil yan po ang nakayanan mo noon. Huwag mo munang bilhin yung 64 o 120 storage o GB. Bakit po? Kung pwede pang magamit yung nabili mo. So, need ang kailangan na bilhin. Depends on your needs. Not depend on your wants. Pero ito, ang kategory nito, needs talaga. Ito. Needs. Huwag kang maghinayang dito. Kung nakakabili ka ng serbisa, iihip mo lang maya-maya, ito pa na talagang para sa kapakanan ng kalusugan. Huwag mong damutan ang sarili mo. Huwag kang maging madamot sa sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo upang magkaroon ng resistensya, magkaroon ng lakas, matrabaho natin kung gusto natin trabahuin, magawa na po natin ang ating gustong gawin o gawin, ay kailangan po malusog po tayo. Ito mga bahagi ng tinatawag na mga rutina po natin. Gawing bahagi po. Subukan nyo po. Mura lang naman yan. 300, what is 300? Pagkatapos ito, bigyan ko kayo ng special price nito kahit 150 na lang po. 180 sa nang bigay ko nito. May tawad kayo na 30. Order na po kayo. Huwag mag-atubili.
dahil ang kalusugan po ay yaman. Health is wealth. Maraming salamat po. Minsan pa, inyong kaibigan, Carl Miggy, nag-live po mula sa Trinto, Agusan, Caraga, Philippines. No? Ulitin ko, ako si Carlito Miggy, yung lingkod na nag-live po sa Trinto, Agusan del Sur, Caraga, Philippines. Sana ay maging makapagpasya kayo ng may katalinuhan, no? You will have the wisdom at saka maging blessed po ang iyong buong maghapon kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Enjoy po kayo sa gawain na physical o secular at kasama na rin po sa gawain na pang-spiritual, lalong-lalo na sa mga kasama ko, mga kapatid ko naman, Jehovah's Witnesses. Thank you so much po. Enjoy po kayo. Bye-bye. Bye-bye po.